Magandang araw sa inyo. Ngayon ay tatalakayin natin ang 6 na uri ng teksto. Ang tekstong informatibo, tekstong naratibo, tekstong deskriptibo, tekstong persuasive, tekstong procedural, at tekstong argumentatibo. Ang unang teksto ay ang tekstong informatibo. Ang tekstong informatibo, na kung minsan ay tinatawag din expository, ay isang anyo ng pagpapahayag na naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Kadalasang sinasagot nito ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino, at paano. Pangunahing layunin ng informatibong teksto ang magpaliwanag sa mga mambabasa ng anumang paksa sa matatagpuan sa tunay na daigdig. Halimbawa ay ang pakikinig ng balita. Or in a dilemma while finding ways to. Pangalawa ay ang tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo. Ito ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan. Nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan ng may maayos na pagkakasunod-sunod mula simula hanggang katapusan. Halimbawa nito ay ang pagkukwento. Ito si Kokoy, Unggoy. Tapos, mabait siya, matalino pa, kaya paborito siya ng mga teacher niya at saka ng mga classmates niya. Ang pangatlo naman ay ang tekstong deskriptibo. Ang tekstong deskriptibo ay isang pagpapahayag ng impresyon o kakintalang likha ng pandama sa pamamagitan ng pangamoy, panlasa, pandinig at pansalat. Itinatala ng sumusulat ang paglalarawan ng mga detalye na kanyang nararanasan. Halimbawa, magaling umawit ang batang si Laika, kaya naman siya ang nanalo sa malaking patimpalak. Ang pang-apat naman ay ang tekstong persuasive. Ang tekstong persuasive ay naglalayong gamitin ang mga argumento, ebidensya at lohika upang maipahayag ang isang ideya o paniniwala. Ito ay isang pamamaraan ng pagsusulat na may layuning baguhin o mapaniwala ang mga mambabasa o tagapagkinig. Halimbawa naman ito ay ang pagnonood ng komersyal. One Americano, short. Sagot ko na to. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? One Americano, short. Hey, what's up? For 20 pesos, pakiligin siya with new Cornetto Tiramisu. Ang panglima naman ay ang tekstong procedural. Ang tekstong procedural ay isang uri ng teksto o akdang sumusunod sa mga hakbang o proseso upang magbigay daan sa mga mambabasa na maunawaan at maisagawa ang isang tiyak na gawain o aktibidad. Sa pamagitan ng mga malinaw na hakbang, ang tekstong procedural ay magbibigay ng mga impormasyon na kinakailangan para sa tagumpay ng isang layunin. Halimbawa naman ay ito. Mga hakbang sa paggawa ng toro na saging. Una, balatan ang saging. Hiwain ang saging ng 2 beses. Kunin ang lumpia wrapper. Ilagay ang 2 hinuha na saging at balutin ito. Lagyan ng tubig ang wrapper upang lumikit ito. At yun ang hakbang sa paggawa ng toro na saging. Ang panghuli naman ay ang tekstong argumentatibo. Ang tekstong argumentatibo. Uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglahad ng katuwiran. Sa tekstong ito, ang manunulat ay kailangang maipagtanggol ang kanyang posisyon sa paksa o isyong pinag-uusapan. Kinakailangang may matibay na ebidensya ang manunulat upang mapatunayan ang katotohanan ng kanyang ipinaglaban. Halimbawa nito ay ang pagdedebate. AI versus AI pa rin walang to. Point? Eh, ang daming research na papasa sa article Yung na binibigay binabasa na nyo ngayon. information ng yung binibigay na information ng AI as ChatGPT, kapag ka nagtanong ka,
is hindi nga nakakapag-isip ang AI. Hindi niya sinasagot yon. Now, ang Kasi ginagawa ng hindi naman AI... nga kasi ginawa ang ChatGPT Hindi ginawa ang ChatGPT to solely give answers directly sa estudyante. Pero It yun is nga, to yun nga yung assist. unethical standards ng estudyante. Hindi na iniisip ng estudyante. Kinukuha na lang nila kung ano yung binibigay sa kanila ng AI. Kaya nga may terms and agreement Kaya- kapag mag-aano ka sa ChatGPT, di ba? Kaya pro ng mga informations na binibigay ng ChatGPT How sa can you say so? plagiarism kasi nga yung AI hindi siya nakakapag-isip. At dito lang po nagtatapos. Salamat sa panonood.